So, hi mga Kaps, kumusta? Sana sa mabuting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. PJTV ako pala ito. Kung di ka pa naka-follow sa aking Facebook page, YouTube channel, and TikTok account, wag po nang tagalan pa. So yun, ito nga ang topic natin ngayon. Patungkol ito sa patuloy na sikreto kung ano ba yung gentleman's agreement ng dating Pangulong Duterte at ng China. Kasi ginagamit ito ng China sa atin. Ito ang ginagamit nilang rason. So naku-curious na ang lahat. Habang ang mga sundalo natin patuloy na pinaglalaban ang dapat na sa atin, ito naman na mga Duterte, patuloy tayong tinatraidor. At hindi sinasabi kung ano yung napag-usapan nila ng China. At tingnan nyo, yung mga sundalo natin nahihirapan na. Pinoprotektahan ang ating bansa, ang ating dapat. Kaso, yung mga dating administrasyon ng Duterte, ano ginawa? Tinraidor ang Pilipinas. Tapos, ang Vice President ng Duterte naman ngayon, sa tingin nyo ba, iboboto pa yan sa 2028 kung tatakbo man yan ng pagka-presidente? Huwag nyo nang tangkain tumakbo dahil matatalo kayo. Dahil ito sa ginawa nyo sa tungkol sa China, nagkaroon kayo ng gentleman's agreement na tingnan nyo, nahihirapan tayo ngayon. Pinapahirapan yung mga sundalo natin. Hindi nyo sinasabi kung ano ang inyong pinag-usapan. Kailangan nyo magsalita patungkol dito. VP Sara at dating Pangulong Duterte. Umami na kayo kung ano ang gentleman's agreement ninyo. Kawawa. Kahit ang administrasyon Marcos nahihirapan dahil dito sa mga pinagagawa nyo. Binigay nyo o sinangla nyo ang atin. Grabe kayo. Sana wag na kayong iboto ng taong bayan. Gumising na kayo. Gumising na kayo. Masyadong halata na ang ginagawa ng mga Duterte. Sana naman taong bayan, gising na po tayo. Wag po tayo magpakatanga sa mga Duterte. Yun lang po, PJTV, out. West Philippine Sea, Arriba! Buwis buhay ang mga sundalong ito para lamang masiguro na hindi maagaw maski nakatiting na teritoryo ng ating Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ang taong ito, basta-basta na lamang nakipagsabwatan sa China para makapasok sila sa ating teritoryo. Ganitong klaseng leader na naman ba ang pipiliin natin sa 2028?